Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong departamento ng Katarungan ngayong gabi. Sa isang nakapanghihilakbot na bidyong kumakalat na tila apoy sa bawat sulok ng internet, huling-huli sa kamera ang isang figurang balot ng puting tela na lihim na inilalabas sa likod na pinto ng isang ultra-exclusive na ospital sa gitna ng kadiliman. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, ang nasabing bangkay ay di umano'y walang iba kundi ang kalihim na si Boying Remula, habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanan. Ang opisyal ay tuluyan ng pumanaw sa likod ng mga selyadong pader ng pasilidad. Dahil sa nakakangilong katotohanan ito, hindi na raw makapagsinungaling pa ang administrasyon dahil sa paglabas ng mga matitinding ebidensyang selyado ng dugo at ginto na direktang nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa misteryosong kaganapang ito. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ng Malacanang at ang mga pader ay tila naglalaway sa takot habang ang bawat segundo ng investigasyon ay naglalantad ng mga koneksyong hindi inakala ng sino man sa kasaysayan. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga dokumentong lihim na itinago ay isa-isang lumalabas sa publiko at wala ng sino mang makapagtatago sa bagsik ng katotohanan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang madilim na sabuatan o ang simula ng isang madugong labanan sa politika kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng tadhana? Wala nang kukurap at wala nang bibitiw dahil ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihintay kung kailan tuluyang aamin ng pamahalaan sa nakapanlulumong kaganapang ito na ngayon ay bulgar na sa buong sansinukob. Abangan ang nakapanghihilakbot na pagbubunyag sa mga susunod na sandali dahil ang tabing ay tuluyan ng nahulog at ang katotohanan gaano man ito kapait, kasing lamig ng bakal at kasing bangis ng tadhana ay nakabalandra na sa harap ng lahat at wala nang sino mang makakatakas sa lupit ng nagbabag. Wala yung sinishare ko sa inyo. Alright, here we go. Nasabi ko dyan kanina, nagbabadya na ba na, maghihimagsik na yung ating mga like mga colonels or ating mga general dahil sumisiklab na ang kanilang damdamin. Dahil nakikita nga nila, mga kababayan, kung ano talaga yung nangyayari sa Pilipinas. So sabi ko nga dyan sa post natin kanina, ay binawi na ni Colonel Mungaw yung suporta niya kay Bangag Jr. Kasi kinukwestiyon niya yung moralidad ng pamumuno ni Bangag. Kaya nga isang senior officer na siya, ang hayagang naglabas talaga ng kanyang pahayag na binabawi niya yung kanyang personal support kay Bangag at kinukwestiyon niya ang moral na otoridad dito bilang Commander-in-Chief at Pangulo ng Bansa. Siguro, dahil nakikita nga ng mga general, even yung mga AFP, PNP na nagsusupot-suputan lang niya mga yan, kunyari support. Pero alam nila na si Marcos Jr. ay talagang magnanakaw since birth, kawatan, botomesa, yung in-expose lang ni Zaldico na billion-billion, budget insertion, flood control, pulboronic, name it. Kaya sumisiklab na ang damdamin ng ating mga magigiting na mga taga-AFP or mga sundalo dahil nga mga kababayan, hindi na nila kaya ang ginagawa ng Bangag. Imagine mo, atong si Colonel Odi, isa siyang commissioned officer na may 34 years active in service. Okay? At naniniwala siya mga kababayan na nawala na talaga ng hindi nakarespeto actually ang Bangag, ang pamunuan ng Bangag na presidente. Alright? Sinasabi ni Mungaw na tuloy-tuloy naman yung kanyang pagiging tapat sa Constitution. Ngunit sinasabi niya dito na hindi na niya sinusuportahan ang kasalukuyang Pangulo dahil sa nakikita natin na sobra na ang kabangagan. So tinapos niya yung kanyang pahayag dyan sa pinost natin na sobra na, tama na ang kabangagan. Ay, wala yung kabangagan, ako lang. Diba? At sinasabi niya nga, the Filipino is worth fighting for. Okay? So mga narinig na nating mga kataga yan, mga kababayan. Pero ano ang mensahe na binibigay sa atin? Okay?
marami ng mga colonels na mga sundalo talaga na sukang-suka sa bangag administration na ito dahil sabi ko nga sa inyo 2023 pa lang in-expose na natin yan sa inyo, nakikita ng mga PSG, nakikita nila na nagbabangag sila sa Malacanang, nag-orgy, nagchuchok-tsakan maliban sa okay, fine. Okay? Yung pag-orgy nila, pagbobotom ni Bangag, wala naman sana talaga tayong kinalaman doon kahit ipawarak ni Marcos Jr. ang kanyang buli sa mga malalaking tubig, malalaki na tubig pa, no? Sa mga tubig, okay? Baka malaki pa dito, yung 1 liter siguro yung size ang gusto niyang pumasok sa kanyang buli, mga kababayan. Wala tayong pakialam. Okay, then let me gorgor this one, okay? The troll of Bangag. Okay, I gorgored 1 today. Gorgored 2, gorgored 3 later. Okay. So, ito ay malinaw pa sa sikat ng araw na nakikita na talaga ng mga sundalo. Itong ginagawa ni Marcos Jr. Hindi naman natin siguro pa ulit-ulit pa, di ba? Ang importante, may prinsipyo. May prinsipyo itong taong ito. Okay? Itong colonel na ito. Alright? So, ang sabi niya dyan, dahil, yung respeto niya sa Constitution at syempre sa kanyang panunumpa bilang isang colonel o bilang isang sundalo ay nananatili pa rin. So, my God, bukas naman ito sa lahat ng mga Pilipino. Excuse me. Alam niyo naman kung ano nangyari, pero alam niyo ba mga palangga, kung ano nangyari after niya mag-expose? Nasabi niya, binabawi niya na yung kanyang suporta. 2 hours ago, headline, Army Colonel sinibak dahil sa pagbawi ng support kay Bangag. Okay? So ganito sa Pilipinas, mga kababayan. Okay? Kapag ikaw ay nanindigan, excuse me, okay? Pag ikaw ay nanindigan, tatanggalin ka. Kakasuhan ka ng mga administrative chuchu para mawalan ka ng benepisyo, mawalan ka, mapilay ka, masira ang buhay mo, masira ang ang kinabukasan ng iyong pamilya. 'Di ba? Kasi ang impact na pinapakita nito, 'di ba? Sinisimbolize ni Colonel Mungaw na ang institusyon na supposedly ay poprotekta sa taong bayan, like yung AFP, okay? At ang executive, yan nga ang executive ng mga bangag. Mga palangga ay warak na parang buli ni Bangag na winarak ng tubig. So nagsisimbolize ito, mga kababayan, ang pag-withdraw ng support. Nawarak na talaga ang AFP, ang buli ni Bangag. Well, ang gobyerno natin, warak na warak. Okay? Nagbibigay ito ng message, okay, sa iba pang mga officers o mga general na manindigan kayo. Although sinasabi nila na ang mga polis ay non-partisan sila dapat wala silang political chucho. Pero mga kababayan, umiiyak na yung taong bayan sa gutom, sa kahirapan. 'Di ba? Teka lang Ito, screenshot ko lang to, baka mawala eh. Okay. So umiiyak na yung taong bayan sa kahirapan, hindi pwedeng manahimik dapat ang mga general, ang mga polis dahil sila ay what? I-share ko lang, nakalimutan natin i-share. Okay? Dahil sila dapat ay magpoprotekta sa taong bayan. Okay, Dok? Okay. Ngayon, mga palangga, talagang wala ng moral etong mga AFP, itong mga nasa institusyon, okay? Nasa, like, not only AFP, PNP. Kasi alam ng mga general na baboy si Satanas. Alam ng mga general na adik si Marcos Jr. dahil ngayong araw ng kagitingan ng 2023, kitang-kita na mayroong pulburon sa nguso ni Bangag, pero ang ginawa ng general o PSG na nasa tabi ay pinunasan lang ang pulburon.
Okay? So mga kababayan, ito ay pagpapakita ni Colonel Mungao na yung tapang niya na dapat sumunod na rin. Ang iba pang mga general, ang iba pang mga colonel, kasi hodang mataas, umababa ang ranggo mo, na ang inyong puso, okay? Ang inyong sinumpaan para sa Pilipino, para sa mamamayang Pilipino, na protektahan ninyo laban dito sa mga bangag. Bakit ito lumalabas ngayon? Bakit maraming mga tumatapang na mga general o mga officers, mga colonel? Kasi imagine mo, even majority of the Filipino people, di ba? Recently, yung trust rating ni Bangag, -3, -15, -27. Suka na, sumadsad na. Okay? Sumadsad na ang trust rating. Wala na kasing trust ang taong bayan. Paano mo irerespeto si Bangag Jr. na nag-a-addict bago ang araw ng kagitingan? Paano mo irerespeto si Bangag Jr. na buong pamilya niya ay sumisinghot nang humingiwi dahil yan naman ay pinatotohanan ng kanyang kapatid na bago pa ipinanganak si Bangag, nasa sinapupunan pa lang siya ng nanay niyang nagsisinghot doon sa loob ng sinapupunan, ay si Amy Marcos ay nandiyan na naka-witness. Okay? Ito ay pagpapakita ni Colonel Mungao sa atin, sa inyo dyan, sa inyong mga nagmamahal daw sa bayan, na kailangan ninyong sumunod na ipagtanggol ang inyong flag, ang inyong bayan na sinasalaula, mga kababayan, ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. Bakit? Politika ba to? Ang ginagawa ni Mungao? Hindi yan politika. Isang damdamin ng isang magiting na sundalo, ng isang magiting na Pilipino na hindi supot, okay, na kailangan panindigan ang inyong sinumpaan sa inyong tungkulin at yung nakasaad sa konstitusyon na protektahan ang taong bayan. Hindi ito politika. Kahit naman sino, di ba? Kapag nakita mo na nagdudurog na ang bangag na administrasyon, ang presidente, at nakita nyo hinahamon ni Dean Chase itong bangag na administrasyon na ito na magkaso dahil wasak na yung buli, winasak ng tubig. Ngayon anong ginagawa nila? Di ba puro pananakot? Di ba? Puro lang pananakot kasi totoo lahat ang sinasabi ni Dean Chase. Di ba? So kayo dyan, okay, na mga sundalo, alam ko naman, nagsusupot-suputan na kayo. Sana sumunod kayo na manindigan para sa Pilipino. Hindi ito pagiging partisan or, pagiging pakikialam sa politika. Pakikialam ito sa kinabukasan ng inyong mga anak. Dahil wala nang tiwala nga ang mga Pilipino sa gobyerno. Okay? So yan ang pakaisipin ninyo, mga palanggang hindi support. Ang tagal ko na kayong minumura, at least itong mga ito, katulad ni Colonel Mungao, ay naninindigan dahil nakikita naman ni Colonel Mungao at kayo dyan, di ba, pinagbawalan nga kayo, tinatanggalan nga kayo ng cellphone ng inyong mga boss, PNP, AFP, ayaw kayong panoorin kay Maharlika, ayaw kayong panoorin sa mga isyong mga pagpukaw sa inyong damdamin. Nakita nyo, kaya ayaw kayo panoorin sa YouTube, ayaw kayo paggamitin ng cellphone habang kayo ay nagdinilay-nilay dyan sa trabaho para hindi kayo magising. Para panatilihin nila na sarado yung utak ninyo at tango lang kayo ng tango sa mga bangag. Okay? So, lumabas na lahat ng mga statement, ebidensya na si Bangag Jr. ay pinuno o mastermind ng lahat ng pagnanakaw at pagiging sugapa sa buto. What else? Ano pa ang kailangan nating gawin? Okay? So ngayon, mga palangga, gusto nilang tanggalin hindi gusto, tinanggal na. Ito na nga, headline. Sabi dito, tinanggal sa pwesto ni Philippine Army Training Command. Ano natin ang headline? Army Colonel sinibak dahil sa pagbawi ng support kay Bangag. Army Colonel. Okay, wait. Tinanggal sa pwesto ni Philippine Army Training Command or TRACOM Commander Major General Michael Luhico si Training Support Group Commander Colonel Odi
Mungaw dahil sa kanyang online post na binabawi ang suporta kay President Bangag Jr. Imagine nyo, tinanggal ka agad. Without talking to that person na wala namang nilabag na batas, tinanggal ka agad dahil natatakot sila na maraming susunod kay Colonel Mungaw. Yun lang yun, mga kababayan. Sabi dito, base sa Facebook post ni retired General, galing nga kay General Romeo, Major General Romeo Poquis, iginiit ni Mungaw na nawalan na ng moral ascendancy ang Pangulo sa pamumuno sa Armed Forces of the Philippines bilang Commander-in-Chief sa pamamahala sa mga Pilipino bilang presidente. Hindi ba malinaw yan? Hindi ba malinaw na sa inyo na nawala na ng tiwala ang Pilipino, walang moral ascendancy dahil ang pagpapatuslok pa lang, ang pagwasak pa lang sa buli ni Bangag doon sa expose ni Dean Chase, okay, at ni Mr. Tubig ay malinaw na hindi ka respeto ang isang adik na magnanakaw at botomesa. Okay? Ngayon, ayon kay Luhico, inilagay na si Mungaw sa Office of the Commander ng TRACOM habang iniimbestigahan ang posibleng administrative at legal charges na maaring ihain laban sa kanya kaugnay sa kanyang online post. Alright, kita ninyo? Sabi dito, effective last night, I have relieved him from his post as Commander Training Support Group and is now placed attached and assigned Office of the Commander Training Command. Sabi ni Major General Michael Luhico. O, kita ninyo? Ito yun, no? Mga kababayan. Ganito sa atin. Pag nanindigan ka, ayan yung mga statement na binasa ko. Pag nanindigan ka, tatanggalin ka, tatamnan ka ng kaso, tatanggalan ka ng benepisyo, tatanggalan ka ng sweldo. Ito ang diktadorya na dapat tapusin nyo na. Okay? Ito ang nagaganap sa ating bayan na dapat kayo ay mayroong pakialam. Hindi po pwedeng tatahimik lang kayo dyan dahil nakikita na ang ating mga sundalo ay talagang nagsusumiklab sa kanilang damdamin dahil sa ginagawa ng Bangag administration. Diba? Tatanggalin nila, isususpindihin nila o i-relieve nila, dadalhin nila sa Mount Hibok-Hibok o doon sila dadalhin doon sa mga mga isolated areas na kung saan, malayo sa pamilya. Ito yung ginagawa ng Bangag administration. Kaya mahirap talaga din ang buhay ng isang sundalo. Dahil sila ay pumasok para maglingkod daw sila sa Pilipinas. Pero kapag sila ay sinasakal na ng mga major generals nila, na kung saan yung boss nila o under sila, wala rin silang tapang. Parang pinipisat yung kanilang mga itlog ng mga major generals gamit ang kapangyarihan ng batas to suppress them, okay? Para sila ay hindi pumiyok, hindi magsalita laban sa mga kababuyan na ginagawa ng institusyon, ng AFP, ng PNP. Alright? Kaya kawawa din yung mga sundalo natin, lalo na yung mga nasa mababang ranggo o yung nasa infantry, yung mga lumalaban, di ba? Sila talaga yung kawawa kasi laban sila ng laban, binubuwis nila ang buhay sa mga rebelding komunista, sa mga kawatan, pero yung mga major general, kabig ng pera ng bayan, gamit ang kapangyarihan ng batas, pinipisat ang mga itlog ninyo. AFP, PNP, alam nyo yan, di ba? Hindi kayo the moment na ipinakita nyo ang inyong damdamin, ang pagsiklab ng inyong puso dahil ayaw nyo ang nakikita nyong panggagago, pangtatarantado sa mga Pilipino, tatanggalin kayo katulad ni Colonel Mungaw. Yan ang realidad sa ating bayan. Sa Pilipinas, hindi na nga kayo nakakatikim ng tamang pagtrato. Hindi niya nga kayo makabili ng mga dapat ninyong bilhin para sa sarili ninyo, para sa pamilya ninyo dahil ninakaw na ng mga general ninyo ang inyong mga benepisyo para sa inyo. Ninanakaw yung mga budget for gadgets, equipments, uniforms, and everything. Ninanakaw ng mga baka ng inang yan, mga
giatay, so yan ang gagawin sa inyo. Kaya dapat talagang lumiyab na rin. Okay, lumayab na rin yung damdamin na magsalita kayo. Ano pang gagawin ninyo? Recently, dito sa sineselebrate ngayon na translasyon, yung pare, nagsalita na rin. Si Father, tingnan natin, may nagsalita na pare. Who is this? Okay, ito. Sabi ni Father, sinong Father to? Ang sabi ni Father, mahiya naman kayo, bumaba na kayo ng kusa. Yan ang bahagi sa homily o ng homily ni Balanga Bishop, Balanga Bishop Rufino June Sescon Jr. sa isinagawang misa mayor bago umusad ang andas ng Poong Jesus Nazareno para sa translasyon sa Quirino Grandstand ngayong Biyernes. Pakinggan natin. Matuto tayo kay... Dali. Nawala si Father. Father, where are you? Mga kapatid, matuto tayo kay Jesus Nazareno na bumaba ng kusa alang-alang sa pag-ibig. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit mali na at bistado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Salamat naman. Ayaw bumaba Correct. kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Nandito po ngayon si Bishop Tobias. Binibiro ko siya kanina. Sabi ko, susundan ko lang ang kanyang sinabi. Mga pare. Tumigil na. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Bumaba na ng kusa, alang-alang sa awa at pag-ibig. Amen. Amen. Okay. Matuto tayong magkusa. Huwag lang tayong mag-unahan sa prosesyon, kundi sa misyon. Huwag lang tayong mag-unahan sa pagalingan, kundi sa paglilingkod. Mag-unahan tayo bumaba, sapagkat nauna nang bumaba ng kusa si Kristo. Hindi lahat ng pagbaba ay kahihiyan. May mga pagkakataon na ang hindi pagbaba ang tunay na kahihiyan. Kung si Kristo na walang kasalanan bumaba ng kusa, sana tayo din matutong bumaba ng kusa dahil sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, sa bayan, sa kapwa, at maging sa sarili. Bumaba ng kusa. Okay. I hope yung sinasabi niya dito ay si Bangag. Okay? I hope ang minimi niya dito si Bangag at hindi, I don't know, hindi ko alam yung background ng pari na yon, 'di ba? Si Bangag talaga ang dapat bumaba dahil ngayon, 'di ba, 2026, ilan na naman ang kanyang confidential fund? Billion na naman. At lulusayin na naman nila. So, bakit? Okay. Ano sabi natin? Yes, nagliliyab na rin ang mga pari. I hope yung mga sinasabi ng mga pari niyan dapat totoo. Dapat talagang totoong tapusin na itong Bangag administration na ito. Dahil sabi ko nga sa inyo, like ako sa case ko, 2022 pa lang, Agosto ng year 2022, 2 months, wala pang 2 buwan na nakaupo si Bangag, ay nagliyab na ang aking damdamin. Dahil nakita ko na kaagad at early stage na baboy talaga itong mga Bangag administration o itong Bangag administration na ito. So imagine nyo ang itong mga ano natin itong ating mga sundalo. Sabi ko nga sila ay nagbubuwis ng buhay sa field. Okay? Recently, I don't know kung napanood nyo to, yung Filipino-American activist na kung saan nahuli nila doon sa Mindoro,
nahuli nila ng mga AFP. Tignan natin. Bumaba ng Okay, pakinggan muna natin to. Ay, hindi, ito yan. bumaba Paimbestigahan na si Remulla. Papaimbestigahan daw yung nag-post na namatay na siya. Ay, namatay na. Na-hospital siya. Ito yung mga trabaho ng AFP. Okay, we're here. Anong pangalan mo? What's your name? Okay, we're here. Chantal, what's your surname? What's your full name? Teka lang ah. Ano to? Ito yung batang to, What's your full nahuli. name? Ito yung una yata. This picture, is this you? Ah, okay. What's your full name? Okay, you just calm down. We were going to help you, okay? Okay. Tulungan niyo. Okay, you cooperate with us. Okay, ano nakikita nyong may mali dito? Dapat minake sure nila kung walang bomba yung katawan or what. May mali, di ba? Hindi ako sundalo pero may mga nakikita ako dito pagkakamali na nirescue nila itong Filipino-American You go with them.